What's up everyone? Nandito na nga pala kami sa boarding gate. And by the way, kakatapos lang namin sa immigration. Nakakagulat din pala na parang yung immigration walang pila. Grabe. Parang yung yung magugulat ka na walang traffic sa EDSA, mga ganun. So time check, 11:42 na ng gabi. And magmamadaling araw na. Ayun, while waiting, so recap lang natin yung mga ginawa namin kanina. Pagkapasok namin ng airport, unang-una talaga dapat yung magbabayad ng travel tax. Pipila kayo doon if ever na hindi pa kayo nakapagbayad sa online. So kasi kami, nagbayad na kami ng online para less hassle din. Ang perks na magbayad ka doon sa counter E is pagka may kamag-anak na OFW, may discount, tsaka mga bata. Pero kami naman, so wala namang kamag-anak na OFW. Kaya nagbayad na kami ng travel tax online. Then after that, syempre, kailangan yung tignan kung ano yung details ng flight. Titingin kayo dun sa may parang departure board. Then kapag ka nag-open na siya, yung check-in counter, syempre pwede na kayong pumila doon. Kahit hindi kayo mag-check-in, so kailangan nyo pa rin pumila. At para makuha yung boarding pass. So after that, pupunta na tayo sa immigration. And by the way guys, wala kasi siyang video. Hindi siya pwedeng videohan doon. Hindi rin namin na-videohan yung security. Bawal. So bawal po. Okay. After naman ng immigration, after din ng security, dito na tayo sa departure area. So far naman, wala pa naman nagra-random checking sa amin. At the same time, wala naman nagpunit ng passport. Talagang kanina pinakita pa namin na walang punit yung passport. So experience naman, sobrang smooth. Siguro tingnan na lang natin mamaya. Antayin natin kung magiging smooth din yung biyahe namin maya sa Narita. So antayin na lang namin yung boarding. And additionally guys, bali pipila pa niyo yung e-travel 72 hours before the flight. Kailangan kasi yun. Tapos mamaya, alam ko mamaya pag nakarating na tayo sa Narita, meron naman silang tinatawag na Visit Japan Web. So yun yung kailangan ding nakapill up na. So kung pupunta kayo ng Tokyo, Japan, what's up everyone? Dito na po kami sa Narita International Airport, Terminal 2. And so natapos na po namin yung mga dapat tapusin dito sa airport. So bali pagbaba namin ng airplane, talagang ang bilis, sobrang bilis ng pangyayari. Pinakita lang namin yung QR code ng Visit Japan Web. Tapos ayun, in-scan lang nila. And after that, bumaba na kami dun sa may baggage counter. And then after that, ayun, tuloy-tuloy na yun hanggang sa pumunta na kami sa bus. Free shuttle yun from Terminal 3 to Terminal 2. And ayun, nandito na kami. And ngayon, ang gagawin po natin dito is kukuha po tayo ng SIM card for our internet. After that, kuha din kami ng Suica card. At the same time, siguro dito na rin kami mag-withdraw. Yes, and dito rin kasi yung train station, which is papakita rin namin sa inyo mamaya na sa tayo, sa Sky Access tayo sasakay. So, antay natin. Let's go!
So guys, nakabili na kami ng SIM card. Physical SIM itong nabili namin, and meron din kasing eSIM. Sakura Mobile yung nabili namin, and recommended talaga siya kasi stable naman yung data. So sa pag-i-install, may manual naman siya, and read it carefully guys. Like this one. Open your data. At yun na yun. Nabili namin tong SIM sa Klook. Ilagay ko na lang yung link sa description box. Sunod naman is don't forget to withdraw cash. Sa Japan, cash is king pa din. Even though may mga nag-a-accept ng card para less hassle at tuloy-tuloy ang trip, mag-withdraw ka na. Need mo din yan pang load sa Suica or Pasmo card. Ito yung mga coin locker nila. Parang ito na lang pala yung kakain. Pagkababa namin ng A80 sa line, dyan nakagad yung hotel. Sobrang lagot. Right? Right now, we'll calculate this back. $14.20 daw eh.
quick tour ng ating hotel. Match. Ito yung ating card key card. Ito yung ating bathroom. Ito na yung Japanese CR. So, meron naman siya. So, may toiletries. Towel. So, bag. Towel pa doon. Toothbrush, toothpaste, pati cotton buds, pati cotton, pati ito, supply. Ayan, bali towel. Ito yung sa hairnet ata ito eh. Tapos, dalawang pang-ahit baso. So, ito yung face and hand soap. May saksangan. So, body soap, conditioner, and shampoo. Ada batang? Oo, bathtub. Sabitan. Okay. Oh, may hanger. 3, 6, may secret. Trash can, trash bin. Recycle, plastic bottle can, and this is waste. Ito yung sa ano, yung sa sapatos, yung ginagayon, di ba? Ganyan o. Tapos, ganyan mo siya o. Japanese technology. Sandals, slippers. Oh, ano to? Air purifier, I think. Mirror. TV pa. Mas. Double bed to? Queen size bed. Oh, may origami oh. So, last time check, alas 4 na, grabe. Tapos, ito yung sa aircon. Magpapataas ng temp. Magpapababa. Ceiling. Ito yung ceiling. Ito naman desk. Ito naman entrance. Ito naman ay bathroom. So, ito naman is yan. Okay, ito hindi ko alam kung ano ito eh. Ano ba ito? Paki-comment nga guys kung ano ito. Tapos may tissue. Oh, may mini rep.
Tapos pag alam ko, pag i-open mo siya, pipindutin mo to eh. Oh, may kape. Remote. Oh, meron ah. Ayan, mga babasahin. Tubig. Oh, sino? Master button to ah. Ganito, hindi ko alam para saan to. Antibacterial deodorizing mist. Oh, para sa space floating cigarette. And under the bed luggage storage space. Kaya medyo then buuan. Uy, mayroong ano to? Kata. Tapos may blower. Yes. Sana all. Okay. Fish. So kanina, paglabas namin ng Narita Airport, so ayun na nga, sumakay kami ng train, Sky Access train. Tapos travel time is 45 minutes. And then maghapon kaming nakatayo. Maghapon na yun. All throughout nakatayo kami kasi ang dami ring mga nakasakay. So medyo nakakapagod lang kasi pinili din namin yung yung kung saan kami makakatipid. So kung sakali din na gusto nyo mas komportable, possible baka Skyliner or Narita Express, pwede nyo i-consider. Pero kung gusto nyo magtipid, yan, also consider yung mga ginawa namin ngayong araw. Tapos after that, hindi kami nakabili ng Suica card kasi parang welcome Suica lang yung available. Kaya bumili na lang muna kami ng ticket. Tapos kanina bumili na kami ng tawag dito ng Tokyo Metro 3-day pass. So 72 hours yung limit niya. So kung sakali kung ikot lang naman kayo sa sa metro, makakatipid kayo. Tulad mamaya pupunta kami ng Akihabara. So yun ang matipid tips na pwede natin makuha. Then ano pa ba? Siguro so far so good. Yung mga tao mababait naman, medyo lang talaga, hindi mo alam kung paano ka makikipag-usap sa kanila kasi very limited lang yung mga tao dito or Japanese dito na marunong mag-English. Kaya always bring a Google Translate kasi pag ikaw ay nandito. So bali kayang-kaya naman yan. Ayun, so far meron kayong mga question, pwede nyo i-comment sa baba. Gusto nyo sundan yung mga ginawa din na amin ngayon, ililink ko na lang sa baba. Yun, thank you guys sa pagtambay. Don't forget to like, subscribe kung gusto nyo pa mapanood yung mga susunod na videos. Support nyo naman yung vlog ko. So ito first time din, and pinurse na rin namin itong pagbablog kasi gusto rin namin may mapanood yung mga videos namin. So ayun, maraming salamat kung umabot ka sa video na to. So sana sa susunod na video nakikita kita. So yun lang. Peace!